at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Umirang siya ng 12 na tinawag niya mga apostol upang maging kasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-2 linggo sa karaniwang panahon. At maganda po na mapagnilayan natin ang bagay tungkol sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat po tayo naririto ay mayroong katungkulan. Pwedeng katungkulan sa pamilya, katungkulan sa simbahan, katungkulan sa lipunan. O kung ano man, mayroon tayong katungkulan. Pag sinabing katungkulan, ay ipinagkatiwala sa atin. Tinawag tayo ng Diyos. Sa Diyos nanggaling ang katungkulang ito. At muli, kapag sinabing katungkulan, ay binigyan tayo ng otoridad o kapangyarihan. Malinaw po ba? Malinaw. Okay. Tingnan po natin. No? Sa unang pagbasa, tinawag si David para maging hari. Bagamat hindi pa siya yung hari, pero tinawag siya ng Diyos para ipagkaloob ang kapangyarihan ng pagiging hari. Sa umpisa, nahirapan si Saulo o si Haring Saul na tanggapin ito na siya ay papalitan na ng Panginoon. Kaya nga hinangad niya na patayin si David. Si David na dating magpapastol lang, pero tinawag ng Diyos, pinagkalooban ng kapangyarihan para maging hari. Sa Ebanghelyo, tinawag ni Jesus ang 12 na tinawag niya ring apostol. Binigyan ng mga pangalan at kung tutuusin, ang mga pangalang ito sa pamantayan din ng tao ay mga walang kwenta. Mangingisda, mga rebelde, maniningil ng buwis, makasalanan sa pamantayan ng tao. Pero tinawag ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan. Hindi lang basta kapangyarihan, katungkulan na kanila pong gagampanan sa mga panahon na sila na lamang ang maiiwan dito sa mundong ito. Pero ang tanong, gaya ng nasabi, lahat tayo, katulad ni David, katulad ng 12 apostol, kapag binigyan ba tayo ng katungkulan o yung katungkulan nasa atin, malinaw pa ba ito na tayo ay tagapagpatupad lang, tagasunod lang sa kung ano ang paraan ng Diyos na pamahalaan natin. Kasi marami sa atin nakakalimot, kahit pari, no? Nakakalimot sa konting kapangyarihan, sa konting katungkulan, lumalaki ang ulo. Minsan ang nakakalungkot, kahit minsan sa simbahan, ang posisyon pinag-aawayan. Ang posisyon pinagtatalunan. Pag naging coordinator, pag naging officer,
yung dating tahimik lang, kayang sumunod, pag naging officer na, yan, medyo doon lumalabas yung ako ang dapat masunod. Kaya ba talaga natin mag-handle o humawak ng kapangyarihan? Sa loob nga ng bahay, di ba? Pag binigyan ka ng kapangyarihan o otoridad, talagang dapat ako ang masunod. At kung ano ang gusto ko, yun yung paraan. Kaya nga, di ba, yung dito ipinakita sa atin ni David, pwede niya nang patayin si Saul. Kung tutusin, nasa kanya na yung kapangyarihan. Pero hindi niya ginamit ang kapangyarihang ito katulad ng paggamit ni Saul. Hindi nangangahulugan na may kapangyarihan tayo ay mayroon tayong karapatang kitlin ang buhay ng isa o mayroon tayong karapatan para abusuhin ang otoridad na mayroon tayo. Dahil sa Diyos, hindi naman tayo karapat-dapat pero pinili at pinagkalooban niya tayo sa pag-asa na ipapatupad natin ang batas ayon sa kagustuhan ng Diyos. Never na hinangad ng Diyos na pumatay o kung anuman, kundi ang kailangan na mas maibigay kung talagang may kapangyarihan at alam mo at naiintindihan mo ito, ang kapangyarihan natin ay para maghatid ng pag-ibig, maghatid ng pagpapatawad. Ang isang leader, ang isang namumuno na mayroong kapasidad na magpatawad, umunawa sa kahinaan ng kanyang nasasakupan, yan ang isang mabuting leader. Isang mabuting pinuno na alam niyang tinawag siya ng Diyos. Para bang kung ikaw ang magdidesisyon, lagi mong kukonsulta ano ang magiging desisyon ng Diyos. Kung hindi ito yung atin, yung pag-exercise ng power natin. Kaya nga, kaya mo ba? Kaya mo bang hindi maging mainit ang ulo? Hindi pa bugso-bugso ng damin? Atat na atat tayo, gusto natin. Tayo ang maging officer. Tayo dapat ang piliin ng Diyos. Pero kaya mo bang kontrolin ang emosyon mo? Kaya mo ba yang disiplinahin yung sarili mo? O baka maging abusado at imbis na sa ikabubuti natin, kasi dapat na may privilege ka kasi ikaw yung pinili ng Diyos. Sa ikabubuti dapat, pero baka tayo ang unang-unang mapahamak dahil hindi natin ginamit o hindi natin na-handle yung authority na mayroon tayo. Hindi natin na-handle ng ayon sa gusto at pamamaraan ng Diyos. Amen?